PNP ngayong araw, pag-uusapan po natin yung CCP Gawad Alternatibo 2025, ang longest-running independent film competition sa Southeast Asia na kinikilala yung pinakamahusay na gawa ng mga Pilipinong filmmakers sa animation, experimental, documentary at short feature. At upang mas mapalalim po ang ating pangunawa sa kahalagaan po ng Gawad Alternatibo, makakapanayin po natin ang head ng CCP Film, Broadcast and New Media Division at ang program head ng Gawad Alternatibo na si Ms. May Caralde. Good morning po. Welcome po sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Magandang umaga, Rise and Shine Pilipinas. Ngayong Oktubre po ay Cinemalaya na naman at sa loob ng Cinemalaya Film Festival ay magpapasiklab po muli ang ika-37th Gawad Alternatibo para sa pelikula at video. Kakaibang pasiklab po. Pasiklab po ang tema namin for this year. Pasiklab dahil we want to ignite curiosity, we want to ignite creativity and conversations. Sa festival po na ito, nabanggit po ni Sir Audrey and ni Miss Adrian kanina na yes, may 4 na kategorya. Pinili po ito mula sa mahigit 450, close to 500 entries po mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Meron pong mula sa Norte, Visayas hanggang sa Mindanao po ng mga short films, no? At out of 450 plus entries, umabot po kami, pumili lamang kami ng 52 finalists sa lahat ng kategorya na po na iyan. Okay, Ma'am May. Ang screenings po nito ay, yes po. Yes po. Ma'am May, yung Gawad Alternatibo has been around since 1987. Ang tagal na po nito. Ano po yung mga naging papel nito sa paghubog ng independent film scene sa Pilipinas? At paano po ito nag-evolve over the years? Pakikwento nga po, ma'am. Yes, ano na siya, tita o tito na siya, 37 years old na. Bago po nagkaroon ng Cinemalaya ay meron munang Gawad Alternatibo. Nagmula po dati sa Experimental Cinema of the Philippines. Tapos nalusaw po yun at na-integrate sa CCP. No? Nagkaroon ng programa para sa pelikula sa loob ng sentro at ipinagpatuloy ang mga short film competitions. No? Yes, 1987 po at sa mahabang panahon, marami na pong mga nasa industriya ngayon, no? Tulad ni na Antoinette Hadone, even po si national artist Kidlat Tahimik ay sumasali po noon sa Gawad. Instrumental ito para mabigyan ng plataforma at confidence, kumpiyansa ang ating mga batang filmmakers na matapos makapag-Gawad Alternatibo ay tutugtog sila, sasali sila sa Cinemalaya o kung saan pa mang mga independent film festival o film festival for that matter maging sa Pilipinas at sa ibang bansa. Malaki po ang naging role ng Gawad Alternatibo sa independent cinema, no? Alright, well, Ma'am May, isa po sa mga special citations ng Gawad Alternatibo ay para sa mga pelikulang tungkol po sa mga bata o para sa mga bata. Ba't po mahalaga ang ganitong uri po ng storytelling sa kasalukuyang panahon? Alam niyo po, napakahalaga because we have to start young. Working in media, we have to start young in terms of encouraging our youth, no? na magkwento ng kanilang mga karanasan. Naniniwala po kami na mababago natin. Sabi kanina, ang daming nangyayari sa lipunan natin. Pero yun nga, kinakailangan nating magkwento para mabuksan ang ating isipan, mabago natin ang ating kalagayan. No? We have to start young. We have to start at the very... may mga sumasali po kami na high schoolers, mga senior high school. At itong mga pelikula po na ito, matapos po nila mapalabas sa Cinemalaya at sa Gawad Alternatibo, pinapalabas din po namin sa mga rehiyon. Pupunta po kami, naglalakbay po kami as far as Cagayan de Oro, Iligan, Pangasinan, para po maihatid sa ating mga kabataan ang mga pelikulang Pilipino. No? Kailangan nilang malaman na marami palang mahuhusay na mga Filipino films. Hindi lang dapat mahumaling sa Korean contents. Yun po.
Okay, ma'am, ang Gawad Alternatibo ay kilala po sa pagbibigay ng spotlight sa mga independent at experimental filmmakers. Ano po ba yung mga criteria nyo sa pagpili ng mga winners ngayong taon? Ang Gawad Alternatibo ay masasabi nating fluid ang kanyang criteria. Walang, kumbaga, hindi nakataga sa bato ang criteria dahil naniniwala kami na ang alternatibo ay ang terminong alternatibo ay dapat bumabangga ito sa kung anumang norms, anuman ang mga canon sa kasalukuyang period, no? Pero ang salalayan at ang mga batayan ay una, ang content, of course, kailangan socially relevant or nakaka-connect sa audience natin, no? Pangalawa ay ang technical expertise, although hindi ganun hindi yun on top of the criteria, tinitingnan din ito, no? At pangatlo ay kung paano ito bumabangga sa Ochuma Challenge, sa mga kasalukuyang forms of expressions and in terms of statements and messages, paano ito nakakapag push forward, no, ng mga mensahe na bihira nating marinig sa mga mainstream media. Kaya po maraming sumasali na sa ibang mga festival, sa ibang mga platforms, hindi naman talaga sila nabibigyan ng boses, no? Dito sa Gawad Alternatibo, inclusive, and wala po kaming censorship sa aming mga content, sa aming mga pelikula, sa mga entries na sumasali. Alright, ma'am, may please to invite our viewers to participate dito po sa aktibidad na ito. Yes, inibitahan po namin ang lahat ng mga nagmamahal sa pelikulang Pilipino at nagmamahal sa ating bansa. Magpapasiklab po muli ang Gawad Alternatibo, kakaibang pasiklab. Ngayong October 6 to October 10, nakapaloob po ito sa isang mas malaking film festival, which is the Cinemalaya Film Festival sa Shangri-La Plaza Cinema, Red Carpet Cinemas po. Ang screenings ay mula October 6 to 9 at ang awarding ay October 10 sa Shangri-La Cinema. And of course, iniimbitahan ko rin po ang lahat na panoorin po natin ang mga pelikula din ng Cinemalaya. May 10 competition films and 10 short films po na tiyak ay aantig sa ating mga damdamin. Kung nagbabaga na po ang ating damdamin, itong mga nakaraang araw, makabuluhan po, I would assure you, makabuluhan po ang mga pelikula na handog po ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas this year sa pamamagitan ng Cinemalaya at ng Gawad Alternatibo. Okay, Ma'am May, more power po sa Gawad Alternatibo. Maraming salamat po, Ms. May Caraldez, sa paglalaan ng oras at sa pagbabahagi ng detalye patungkol sa Gawad Alternatibo.